Okay, magandang umaga sa ating mga kaibigan sa media. Salamat sa pagkakataon para makabigay tayo ng tamang impormasyon hinggil dito sa dinaraos natin na impeachment trial against the Vice President. And this is also one way to be able to answer the fake news that is being circulated as a result of the trial. Maraming salamat. Attorney Jay? Yes, good morning, no? At maraming salamat ulit, no, sa pagsama nyo sa amin today sa press conference na to. Just a quick statement lang. Malinaw na ho kung nasa na tayo ngayon sa Article 4 on grave threats. The prosecution has presented competent and credible evidence proving that the Vice President made statements threatening the life of the President. No? Nasa authenticated recordings ang mismong mga salita ng Vice Presidente. Sinuri ang recordings na ito sa pamamagitan ng forensic examination ng National Bureau of Investigation at pinaliwanag na din ng NBI, no? Ang opisyal nitong investigasyon at ang legal na batayan ng finding of prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So narinig na ng impeachment court kung bakit itinuturing ng NBI ang banta bilang isang seryoso at patuloy na usapin ng national security. So meron na special task force na ginawa ang NBI para mag-conduct ng masusing investigasyon kaugnay nito at may active and continuing investigation. No? At nasabi na din NBI Director Melvin Matibag may persons of interest. So the prosecution has presented the proof. No? So now the burden of evidence now lies with the defense. So hindi na ho sapat ang simpleng denial. Kailangan na nilang sagutin ang authenticated recordings, ang forensic findings, ang official investigation at ang national security assessment na nasa record na. So in other words, no, prosecution, tapos na ho kami maglatag ng ebidensya sa posisyon namin na pinapatunayan ho nito, no, yung mga charges dun sa articles of impeachment with respect to grave threats. So, ang bola nasa kabilang panig na, kailangan na ho nilang sagutin ito sa pamamagitan ng pagpresenta din ng kanilang sariling ebidensya kung meron man. At pagkatapos ho magpresenta ng magkabilang panig ang ebidensya, tsaka ho titimbangin yan ng impeachment court at silang maghahatol kung sino ho ang presenta ng mas malakas na ebidensya kaukol sa bagay na to. Alright. Siguro we are ready na to receive your questions. Sinong gustong mauna? Morning po, sir. Rose po sa UNTV News. Go ahead, Rosalie. Yes, good morning, sirs. Sir, tatanong ko lang po, di po ba ang current setup po ngayon ay magpe-present po muna ng evidence at witnesses ang prosecution sa lahat ng articles? So natapos na nga po sa Article 4, which is assassination plots, grave threats, and inciting to sedition. Meron po bang discussion na baguhin po yun pong format na pagkatapos nyo pong mag-present ng evidence and witnesses nyo po dito po sa unang article na present nyo, ay ang defense naman po ang susunod? Meron hong ongoing discussions about this, but I hope you could understand. No, I can give more details about it at this point. But hintayin ho natin no, kung anong magiging pagpapasya ng impeachment court kaugnay sa bagay na to na inaasahan namin na malaman natin by next week. Alright, sir. Pero bakit po ba nagkaroon po ng ganitong discussion in the first place? It's a matter that was brought up no by the presiding officer. I think tinanong din ang opinion ng magkabilang panig ukol dito no. But again, I hope you understand no, I can't give more details about it at this time. So hintayin na lang ho natin kung ano hong maging decision ng impeachment court. But what is the position of the prosecution panel? Will it help speed up the procedure po?
Well, dun sa pagdating naman ho ng help to speed up, regardless kung ano ho yung magiging setup, no? Kung tatapusin muna lahat ng articles of impeachment, no? Lahat ng ebidensya ng prosecution, tapos naman pagtapos na kami, depensa naman or maghahalinhinan, pareho naman yung gagawin namin na pagsisikapin naming mapabilis to, no? By eliminating yung mga witnesses na pagtingin namin hindi na kailangan umupo bilang testigo dahil na-cover na yung testimony nila na ibang witnesses, hindi na namin ipilit na iupo pa sila, no? So, either way, we will try to do that. But at the end of the day, again, we will respect the decision of the impeachment court on this matter. Tintayin ho namin ang pagpapasya nila. Alright, pero hindi naman po kayo tutol kung magkakaroon ng ganitong pagbabago na after nyo po, yung pong presentation nyo po dito sa article na grave threats, ay susunod na po yung defense. Hindi naman po kayo nag-o-object doon. Respetuhin ho namin kung anong magiging tingin ho ng impeachment court na mas makakabuti ho. If that's the case po, may possibility din po na hindi pa muna maumpisahan yung confidential funds misuse discussion or presentation of evidence and witnesses po sa July 29? Well, kung ganyan ho ang magiging decision, no, ibig sabihin ho ng mangyayari, magpepresenta na ng ebidensya ang depensa, no, paukol sa grave threat. So, but sa ngayon, ang ginagawa namin, we're working under the assumption that we will proceed with the presentation of evidence dito ho sa confidential fund. So, patuloy ho yung paghahanda namin dyan. Alright, kasi may nabanggit din po kayo sa opening niyo po kanina, panahon naman na sa defense na maglatag ng kanilang sariling ebidensya at hindi lang simpleng denial dito po sa grave threats and inciting to sedition. So para hindi rin po magulo, yun pong reception ng public kasi kung babalik pa pagkatapos po ng discussion niyo po ng 4 articles, mas mahirap maunawaan ng public. Tama po ba? Ganun po ba yun, Attorney? Tama naman ho, but when I said that, ang ibig kong sabihin, not strictly speaking na ngayon na, no? Pero ang ibig sabihin namin, insofar as grave threats is concerned, nailatag na namin ang ebidensya namin. So ngayon, ang mangyayari dyan, dapat talaga, the position namin, burden of evidence shifts, no? Dahil nakapagpresenta na kami ng ebidensya, kailangan nilang sagutin to sa pamamagitan ng pagbigay din ng sariling ebidensya. Now, kung kailan mangyayari yan, kung ngayon na ba, bibigyan na silang tsansa na magpresenta ng ebidensya or tapusin muna natin lahat ng articles, we'll leave it to the discretion of the impeachment court. Alright, baka po meron din pong additional si Sir Ace. Well, I think the impeachment court is now in the process of weighing and studying everything in order to expedite yung trial, no. Lumalabas naman ito sa mga salita ng ating presiding officer. And kung itong pagbabago ng proseso o yung paglalatag ng ebidensya na mula naman sa panig ng depensa ay mangyayari after all the articles have already been presented by the prosecution panel, then it is now, of course, the decision of the impeachment court at yan ay re-respetuhin ng prosecution panel. Doon naman sa punto, Rose, na sinabi ni Attorney Jay, ay ngayon, nag-shift na ngayon, no? Yung, kasi nung nagpresenta ang prosecution, ipinisenta namin, inilatag natin yung mga ebidensya na sa aming paniwala ay dapat madinig, makita ng ating mga kababayan. Ngayon naman, naipresenta natin lahat yan, napatunayan po yan. In fact, hindi nga dininaya nung kabilang panig ng depensa. Ngayon naman yung burden of evidence shifts to the defense panel. Dapat sila rin ang sumagot at tumugon at i-counter o i-rebut yung ebidensyang ipinakita at nilatag ng prosecution. Alright. Ay, balikan ko lang po si attorney, sorry po. Sir, yung pong proposal na gawin gano'n ng setup, galing po kay presiding officer Chis Escudero. Tama po ba, attorney Tolosa? I was not involved dun sa discussion, but basta ang malinaw ho ay ito ay pinag-usapan ng presiding officer kasama na ho nung lead counsels ng both parties. So again,
we hope you understand, mas maganda, hintayin ho natin kung anong maging decision impeachment court dito para magkaroon tayo ng kaliwanagan. Pero ang rationale po doon ay para mapabilis po ba yung proseso or para mas maganda yung discussions? Paano po ba? I'm not sure, but I would presume both, no? Soundbite, sir, sorry. Both? What? No, Ano po sabi ko yun? hindi I'm not sure no kung ano ho yung naging reason bakit yan na-propose o bakit yan pinag-usapan, but ang assumption ko maaring both ho no, baka ang sa pananaw ay mas madaling masundan ng mga kababayan natin dahil pagkatapos marinig ang prosecution, depensa naman no. But again, I'm sure magkakaroon ng explanation diyan no kung bakit kung man sakaling yan na nga ang gagawin, I'm sure magkakaroon ng paliwanag kung bakit gano'n. So ang advice ho namin, mas maganda, hintayin ho natin yung official na magiging pahayag ng impeachment court ukol dito. Okay, marami pong salamat, sir. Okay, Rose. Okay, thank you. So, Billy, it's your turn. Magandang umaga po. Ibabalik ko lang po doon sa grave threats ano po. Ano po ba yung relevance nung affidavit ni Las Cañas at ginamit siya doon sa pagpo-prove ng Article 4? tulad ho nung naging paliwanag no, ni NBI Director Matibag, sinabi niya ho ito para ipaliwanag ano yung mga naging batayan na ginamit ng NBI no, nung nag-conduct sila ng investigation para ma-consider na serious, actual at ongoing yung threat no, against the life of the President at kung bakit to umabot doon sa level ng national security concern. So sinabi nga ho niya, tinignan nila ano ho ba yung history of violence, no, capability to carry out the threat ng Vice Presidente. No? So tinignan nila yung iba't ibang bagay magmula doon sa tulad naging paliwanag ni NBI Director Matibag, magmula doon sa pananakit na ginawa ng Vice Presidente doon sa isang sheriff na ginagampanan lang naman ang kanyang tungkulin at sinusubukang implement ang isang lawful order, court order, no? Tapos umabot din dito doon sa nakita din nila itong naging pahayag or statement no ni Mr. Las Cañas. So yan ho ang konteksto niyan no. Para to be fair no, sabi nga ho ni Director Matibag, pinipresenta dito not to prove the contents no dahil wala naman ho nga si Mr. Las Cañas no na para magtestigo dito, but prinesenta yan to show ano ho yung mga naging basis ng NBI in conducting this investigation and in reaching this institutional finding ng NBI na seryoso ang threat at ganun siya kaseryoso, it's a national security concern. May sinasabi rin po kasi yung defense na na pabago-bago daw po yung statement ni Las Cañas. Tapos yung affidavit niya hindi po notaryado. Humina po ba yung present niyong ebidensya dahil po doon? Okay. Una, yung fact na hindi siya notaryado, no, hindi naman yan mahulugan na kaagad na wala ng kahit anong legal effect ang isang dokumento, no. Hindi nangangahulugan na parang tulad ng sinasabi na it should be treated as a mere trash, no. Hindi ho ganun yun. So, again, maliwanag at kung susuriin ho natin, no, yung dun sa statement mismo ni Ginoong Las Cañas, bakit pabago-bago yung ano niya, no, yung naging statement niya, meron ho siyang paliwanag din na sinabi tungkol dyan sa kanyang salaysay. Ano ho? At sinabi nga ho ni NBI Director Matibag tungkol dito, sinasabi niya, kailangan nating hindi ibig sabihin na kapag nagbago ang statement ng isang tao, pag nag-recant siya, pinalitan niya sinabi niya, hindi ibig sabihin nun kaagad na hindi na pwedeng pagkatiwalaan no? Kung anong sa kanya naging huling pahayag. It's on a case-to-case basis. Sabi nga ho niya, kailangan tignan, alin ba ang totoo? Ano ba ang rason? Kung bakit siya nagbago ng statement para makita ano yung totoo, yung nauna
o yung sumunod na statement, no? At sa pagkakaalam ko, no, I haven't seen the entirety of the statement of Mr. Las Cañas, pero mukhang meron ho siyang mga paliwanag na ginawa doon bakit nagbago ang statement niya, dahil sinasabi niya doon sa unang pagkakataon na nag-attend ho siya, no, nung doon sa mga hearings before the Senate. Kasi may sinasabi ho siya doon na na-coach siya, naturuan siya, na i-deny lahat ng allegations about dito sa Davao Death Squad, ano? But again, to be fair, ulitin natin, yan ay statements ni Mr. Las Cañas, no? At sabi naman natin, we were not presenting them to prove the truth of these statements dahil nga wala si Mr. Las Cañas. To be accurate, no? Again, ang purpose, bakit natin pinipresent to, just to show ano yung naging basehan ng NBI para magkaroon ho sila ng ganitong institutional findings. Dagdagan ko lang yan na Billy, no. Mahalaga kasi yung testimonyang yon o yung affidavit na yon ni Arturo Las Cañas, na kung saan ay meron siyang sinabi doon na merong orders coming from then Mayor Sara Duterte na somehow ay related doon sa order na magkaroon ng kidnapping at magkaroon ng sinasabi nilang extrajudicial killings, no. Ang punto kasi dito, tama yung sinabi ni Attorney Jay, no, na hindi naman ibig sabihin na kung pabago-bago ang o affidavit ng isang witness ay wala nang bigat o wala nang value yung sinabi niya, no. Remember dun sa kanyang pangalawang affidavit, parang binanggit doon ni Arturo Las Cañas that he was somehow under duress kasi kinote siya, no, pinasabi sa kanya na ito yung sabihin niya, etc., etc., until siguro tinamaan ng konsensya, siguro naramdaman niya na kung di ako nagkakamali, galing pa siya sa sakit nung sinabi niyang nakonsensya siya at gusto niya na magsabi ng katotohanan. At yan ang sa aking paniwala. I don't know if Attorney Jay will agree with me. This is admission against interest kasi inamin niya na meron siyang mga pananagutan na dapat gawin kung kaya't nakonsensya siya at sinabi niya, isiniwalat niya ito. So again, let's not look at the affidavit as the only evidence, no, na ipinisinta ng NBI kasi parte lamang ito ng ebidensya na dapat balansehin at tingnan ng ating impeachment court. At again, no, ultimately the one that will decide whether the evidence is admissible or not yung ating impeachment court, at doon nila dapat gawin ang kanilang decision base dun sa facts o dun sa nabalansi nilang mga ebidensyang inilatag ng prosecution. Last na lang po. So sir, lumalabas kasi ang gustong i-prove ng prosecution na yun yung kaya ginamit nila yung mga NBI officials ay to prove po yung pattern of violence ni Vice President Sara. At yun yung gagamiting kung tama po ako, yun yung gagamiting basis na unfit na siya na mag-stay sa position. So na-achieve nyo po ba yung goal nyo? Well, mahirap pangunahan, no, yung magiging desisyon ng ating impeachment court, no? Pero ako personally, sa aking opinion, mabigat itong mga ebidensyang inilatag ng prosecution at ito'y hindi tinanggi ng defense panel. In fact, ginamit din nila itong video ito doon sa nilalaman ng video na kung saan ay nagbanta ang ating pangalawang Pangulo ay hindi rin dininay ng kabilang panig o ng defense panel. So para sa akin, although I'm not a member of the impeachment court, para sa akin, mabigat-bigat ito at hindi pwedeng ma-ignore o matalikuran itong ebidensyang ito. Yes, I agree, no, again, without preempting the decision of the impeachment court on this matter.
Pero sa prosecution, naniwala ho kami tulad ho ng sinabi ni Kong Is, maliwanag na wala ng question sa authenticity ng video. No, kung saan natin napanood lahat itong ginawang pagbanta sa buhay ng presidente. In fact, sabi nga ho ni NBI Director Matibag, hindi na lang to simpleng pagbabanta. Actually, it's a confession, public confession, no, na meron ng kasunduan ng Vice Presidente sa isang tao para paslangin ng presidente. Ngayon, para ho dun sa question na ang pinakamahalagang question na tanongin dito sa impeachment court, itong ganitong ginawa niyang kasunduan, no, napatay ng presidente, pagbabanta sa buhay ng presidente, pinapakita ba nito na kanyang linabag ang kanyang mga tungkulin sa ilalim ng saligang batas? Pinapakita ba nito na pinagtaksilan niya ang tiwala ng bayan na binigay sa kanya nung siya ay linuklok sa pwesto? At at the end, no, pinapakita ba nito kung karapat-dapat pa rin siya na manatili sa pwesto bilang pangalawang pinakamataas na lingkod bayan? Sa amin ho sa prosecution, maliwanag na ho ang sagot sa mga katanungan na yan base sa ebidensyang napresenta namin. Salamat po. Alright, para lang sa orderly proceeding, we will have Tina, then Earl, and then Vivian. Tina, go ahead. Okay. Good morning po, sirs. Doon po sa survey ng Okta Research, lumalabas po na 7 out of 10 Filipinos believe that yung magiging decision po sa impeachment trial should be based on evidence and not political leanings. Ano pong masasabi niyo doon? Well, ako, para sa akin, maganda, no, na nakita natin na 70% ng ating mga kababayan ay gusto ring madinig, no, yung sagot ng ating Vice Presidente dun sa mga aligasyon ng nakasaad doon sa ating articles of impeachment, no. Ang ibig sabihin naman, hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay popular, hindi ka na pwedeng managot, no. Kaya nga meron tayong mga ganitong klaseng proseso na impeachment process para magkaroon ng accountability o pananagutan ang ating mga matataas na opisyal sa gobyerno na merong ginawang paglabag sa mga batas, no. So isa yan, no, with the high popularity, trust and satisfaction ratings ng ating Vice Presidente, dapat mas mataas yung standards ng standards ng accountability ng kanyang opisina, at hindi dapat lumalabag sa ating mga batas dahil yan ang kanyang sinumpaang tungkulin. So para sa akin, 58% popularity and trust as against 70% ng tao sa buong Pilipinas ay gusto siyang sumagot, no. Siguro yun ang tingnan nating mabuti. Para sa akin, I think the Filipino people deserves an answer after hearing and seeing all this evidence presented by the prosecution. Now is the time na masagot naman yan ng kabilang panig o ng akusado. Kung maidagdag ko lang din ho, no, shortly, so natutuwa ho kami dito dahil pinapakita ho nito na sumasang-ayon, no, ang publiko sa posisyon ng prosecution ng kasikatan, popularidad, hindi lisensya para gumawa ng hindi tama, lalo na para sa napakataas na posisyon na inahawakan ng isang lingkod bayan, no. Pinapakita nito kahit gaano kasikat ng isang leader, ng isang tulad ho ng Vice Presidente, hindi pa rin nawawala ang paniniwala ng mga tao na dapat pa rin niyang sagutin itong mga napakaseryoso at mabigat na allegation dito sa articles of impeachment, no. Naniniwala sila na dapat pa rin makita tong proseso na to at magtuloy-tuloy, no, hanggang para makapag-desisyon ng mabuti ang impeachment court, pati din ang mga kababayan natin paukol dito. Gusto nila para mangyari yan, makita nila siyang tumugon ang diretso at ipaliwanag, no. Anong sagot niya dito sa mga allegations ng grave threat, dito sa allegations of unexplained wealth amounting to 6.7 billion pesos. Anong sagot niya dito sa confidential funds amounting to hundreds of millions of pesos. So, natutuwa ho tayo dyan, no? At least nagiging klaro, hindi lang prosecution nagsasabi, pati yung taong bayan nagsasabi. Hindi ibig sabihin na popular ang isang lingkod bayan na pwede na siyang makatakas sa pananagutan, no? Hinihingi pa rin nila na sagutin ng Vice Presidente mga seryosong aligasyon na to.
Idagdag ko lang din doon sa sinabi ni Attorney Jay, no, na magkadikit kasi yung ano trust at saka yung accountability. The higher the trust, syempre the higher the accountability. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yon. Hindi dapat din isipin na diminish yung interest ng taong bayan na madinig dito sa paglilitis o dito sa trial yung mga sagot na dapat madinig ng ating mga kababayan dito sa ating allegations na isinaad ng ating articles of impeachment. So again, it is now perhaps incumbent upon the respondent and also her defense panel to answer itong allegation nito and rebut or pasinungalingan yung mga inilatag na ebidensya ng ating prosecution panel. Yung survey on the ratings of the VP was done before the start of the impeachment trial. Now na ongoing na po yung trial, do you see the impeachment trial affecting her ratings later on? Well, ako personally naniniwala ako na nagiging mulat na ang mga kababayan natin doon sa issue o sa usapin ng trial, no. Ipiniliwanag ng prosecution kung ano yung mga alegasyon at ano ang ebidensyang sumusuporta sa mga alegasyon na ito. Hangga't hindi ito na sasagot, no, sa tamang panahon o sa tamang forum, ay sa aking paniwala makakaapekto ito dito sa trust and popularity rating ng ating pangulo. Kaya nga ng pangalawang pangulo. Kaya nga napakahalaga na sila ay sumagot at maribat itong allegations stipulated in the Article 4 o yung grave threats at saka sagutin yung mga ebidensyang pinakita dito. And tulad ho ng sinasabi namin nung una hong na-bring up itong issue ng trust ratings, ano? Lagi namin sinasabi, mas maganda, huwag nating pangunahan ang boses ng bayan. Hintayin natin na pagkatapos mailagak ang ebidensya. No, to be fair, hindi lang ng prosecution, pati ng defense, tsaka natin ulit tignan kung ano na ang opinion ng ating mga kababayan. No? At naniniwala kami, pagkatapos nilang masuri lahat ng ebidensya, posibleng hindi ho maapektuhan, no, kung ano ho ang opinion nila sa bagay na yan. Lalo na sa, again, without preempting, no, kung ano din ebidensyang lalabas nila at kung anong magiging pagtitimbang na gagawin ng impeachment court, malakas ang kumpiyansa sa ebidensya na pipresenta namin. Thank you po. Right, sir? Your Good question? morning po. Good morning po ba? Good morning po, Sir Ace, Spokes Ace, and Spokes Tolosa. Spokesperson Ace, to you po muna yung first question ko. Alam naman po nating lahat, sona na po ng Pangulo sa Lunes at yung prosecution panel po natin ay binubuo rin ng mga kongresista. Dapat po bang maging issue kung sakasakali, kung sakali pong magpo-focus paunti-unti ang prosecution panel at ipaubaya muna sa private prosecution yung trabaho ng impeachment o yun naman po talaga dapat ang mangyari? Well, una, no, nagpahayag naman ang ating Office of the President na wala po silang statement tungkol dito sa trial na ito dahil talaga namang separate ang executive department sa legislative department na kung saan merong authority or merong obligasyon ang ating legislative department dito sa sinasabi nating impeachment trial. So, yun doon naman sa question, Earl, na dapat bang ipaubaya sa private prosecutors itong paglilitis. Sa aking paniwala, kahit po magkasabay, no, itong ating impeachment trial at ang trabaho ng ating mga membro ng prosecution na membro ng mababang kapulungan, wala po sigurong mangyayaring kabaguhan, no, o pagbabago. Dahil magagawa din naman po nila ang kanilang trabaho bilang representative sa kanilang districts at magagawa din nilang maitulak ang kanilang mga proposed legislation, no, dito sa mababang kapulungan. Remember, may schedule naman yung ating trial
hindi naman buong linggo o buong araw nandoon sila sa paglilitis, kundi mayroong panahon na inilatag, ibinigay sa ating mga mambabatas na magtrabaho bilang mambabatas. So I think there's quite a good balance of functions dito sa ating mga miyembro ng mababang kapulungan. Thank you po, Spokes Ace. To Attorney J po. Sir, even if ever we say that the defense manages to lay out any evidence para kontrahin yung death threat na ginawa ng Vice Presidente, general question lang po, is there anything at all na kayang makapagrason sa nanggaling na po mismo sa bibig ng Vice Presidente? Well, sa amin ang posisyon namin diyan, nabigay na din namin kasi anong konteksto nung sinabi itong mga napakabibigat na salita na 'to na sa pamamagitan ng mga testigo namin na paliwanag na nila na hindi ito bagay na biro-biro or bugso lang ng damdamin dahil nga consistent. Tinignan it's a totality of circumstances approach ang ginamit ng NBI sa pagsusuri dito. So sabi nga nila, bago pa nangyari yung November 23 ang press conference na yan through live streaming, makikita na sinabi na ng Vice Presidente na tinitignan niya na gusto niyang pugutan ng ulong presidente. Nung araw na yon, inamin niya nung November 23, meron na siyang kasunduan. At in fact, hindi ito simpleng pagbabanta lang na meron akong gagawing masama sa'yo. Hindi, sinabi niya yung plano. Meron siyang kinausap. Itong tao na to, pumayag, napaslangin ng presidente. Sinabi pa niya kung paano yun gawin. Be relentless. Huwag mo silang titigilan hanggang di mo sila napapatay. At after nito, 3 days after, kung kailan mas kalmado ng sitwasyon, wala na sa loob ng detention center kasama ni Attorney Lopez, ang Vice Presidente, hindi niya binawi. Yun na yung pagkakataon para sana itama niya, ibawi niya kung ano yung sinabi niya. Pero, bagkus, pinanindigan pa niya to at sinubukan niya tong i-justify by saying na hindi naman illegal ang isang revenge from the grave. So para sa amin, again, nasa kanila yan kung anong pepresenta nilang ebidensya. But tulad ng nasabi ng mga testigo namin, maliwanag na nung konteksto dito na seryoso talaga ang pagbabanta na ginawa sa buhay ng presidente. Thank you po. That's all. Thank you po. All right, Miss Vivian, your turn. Yes, good morning po. Balikan ko lang po itong nabanggit kanina ni Ate Rose, yung question po ni Ate Rose. Kanina po kasi na-interview si SP Gatchalian. Ang sabi po niya, pinag-uusapan nila, meaning defense and prosecution, na tapusin muna ang grave threats. Pag gano'n ang gagawin, tingin ko mas bibilis pa ang original na usapan. Tapusin muna yung 4 articles ng PROSEC, tapos babalik ulit tayo, tatapusin ang defense 4 na article. Pinag-uusapan ng dalawa at sana mag-agree sila na tapusin muna per article silang dalawa. Meron na po bang ganong agreement? As far as I'm aware, wala pang definitive agreement on that, at patuloy pa rin yung deliberation tungkol dito. Kung di ako nagkakamali, we have until next week to inform the court about our decision on the matter. Pero ano po ang preference ng prosecution? Kasi parang ang pagkasabi ni SP, para daw mapabilis, sana po mag-agree. Are you amenable to that na per article muna ang presentation, prosec and then defense? Dun sa pagpapabilis, lagi naman kaming sang-ayon dyan. Pinakita naman namin yan. Ginawa talaga namin yan dun sa grave threats. So we're ahead of schedule. At alahanin natin, nagtagal yon. Not really because of the direct examination. Mas matagal pa yung cross-examination kaysa sa direct. So talagang pinapakita naman namin yung kagustuhan namin mapabilis itong paglilitis. Ganon din naman sa mga susunod na articles of impeachment. Ngayon, kung ano yung ang position namin dyan, pasensya I hope you'll understand. Ayaw kong pangunahan kung ano yung magiging final na stand ng prosecution na sa bagay na yan. But once we've communicated our official position and final position, I'll be sure to let you know. Okay. And then baka lang po na pag-usapan or meron na ring decision on the suggestion of presiding officer Cheese Escudero kung
patuloy po ninyong hahawakan yung dalawang position po as counsel for the House prosecution and spokesperson for the prosecution. Yes, Vivian. So again, we appreciate the reminder given by the presiding officer, no? At masisiguraduhin pa namin na mag-iingat sa mga magiging tugon, sa mga katanungan, no? Sa mga press briefings, sa interviews, para masiguradong hindi natin ma-violate tong sub judice rule, no? So sa ngayon, tuloy pa rin naman yung dual role na gagampanan ko bilang private prosecutor and spokesperson, no? But sisiguraduhin natin para mas maiwasan natin yung risk, no, na ma-violate natin yan. Pagdating ng panahon, nasasalang tayo para magpresenta ng witness or mag-cross-examine ng witness, no? Siguro babawasan na lang natin sa panahon na yun yung duties natin as spokesperson para maiwasan yung ganung danger. No? Thank you po. All right. After Vivian, we have Bernard. Bernard, your turn. Ako na ba? Bernard. Ako na ba? Attorney Jay, anong pipiliin mo? Spokesman o prosecutor? Well, sa ngayon, tulad ho ng sinabi namin na baka hindi po kailangan mamili, pwede pang pareho, no? Pero kung talagang kailangan akong mamili ng isa lang, well, I will have to take on the role of a private prosecutor. Since I've said, no, at the start, yan naman ho talaga yung rason, no? Nung sumama ho ako dito sa impeachment proceedings na to, no, as private prosecutor, dahil mas tingin ho natin dyan ho tayo mas makakapag-contribute dahil ho sa malawak at matagal na experience natin as a litigator, no. So kung kailangan mamili, most probably I'll choose to stay as a private prosecutor. But again, sa ngayon, mukhang pwede pa naman hong gampanan natin ang dalawang role ho na yan. Mas intense ba yung pagiging spokesman kaysa sa prosecutor? I'm not sure about dun sa pagiging intense, ano? I'm sure pareho din naman yan na kailangan ng gugulin ng madaming oras, no? It's just that kung bakit ko nasabi, mas pipiliin kong maging private prosecutor dahil dyan ho, sa tingin ko, dyan ho ako mas makakapag-contribute para sa prosecution dahil mas malawak ko yung karanasan natin sa being a litigator. Isa na lang. Anong case yung hahawakan mo? Sino yung i-cross-examine mo? Well, I hope you'll understand yung mga ganong bagay, yung mga assignments ng mga private and public prosecutors, ano yung mga hawakan naming testigo or sino. Kasama ho yan dun sa matters of strategy na hindi ho namin pwedeng ma-discuss. So I hope you'll understand. Last na lang kay Kong Ace. Kong Bernard. Ace, wala na kayong wala pa bang kumikilos sa inyo na dalhin yung issue ng threshold sa Supreme Court? Sa aking pagkakaalam, wala pa, no? Wala pa. In fact, merong mga nadidinig ko na may mga grupo outside of the parties involved in this trial na gustong pumunta sa Korte Suprema para magkaroon na ng desisyon itong sinasabing threshold, no, dun sa numero ng mga senador sa ngayon. So sa amin na panig sa prosecution, hindi pa namin napapag-usapan yan. I don't know kung napag-usapan nila sa defense panel yan. So siguro malapit na yung appropriate time para mapag-usapan ito. I am sure na maraming kababayan natin na gusto nang pumunta sa Korte Suprema para mapag-usapan na yan. Thank you. Dagdagan ko lang din, Bernard, no? Nakita nyo naman na sa panig ng prosecution, ang ating spokesman, si Attorney Jay, maingat no, sa kanyang pagbibitaw ng mga statements, no, relative dun sa trial. Kung may mga questions ang ating mga kababayan o ating media tungkol sa merits ng kaso, ay hindi naman talaga nagbibigay ng pahayag ang ating legal spokesman. Kaya
Yung tanong kanina na kung saan mas effective si Attorney Jay, I believe sa dalawang assignment na yan, he was very, very effective. Sabi nga ni Isa, sana dalawa puso ni Attorney Jay. Alright, sino pang may katanungan sa kanyang puso na naisipahayag sa ating mga spokesperson? Pero Gab, may isang Ay, tanong. Gab, yes. Gab. Kung is, Yes, Gab. kasi nabanggit na lang rin yung kay Las Cañas. Tapos yung parang, dahil kaya nga binibring up yung affidavit ni Las Cañas to discuss the propensity for violence of the Vice President. Di ba nung Quadcom hearings, correct me if I'm wrong, sir, mayroon bang discussion about, kasi yung Quadcom more on dun sa drug war nung nakaraang administrasyon, nung tatay, ni former president. Natakil ba si Vice President Sara Duterte dun sa mga discussions sa Quadcom? Wala akong matandaan na natakil yung kanyang panunungkulan bilang mayor ng Davao City. But there was an instance ng isang resource person na natanong siya tungkol doon sa EJK, no, na nangyari doon sa Davao City, na pinatuloy pa rin kahit na nasa presidente na ang ating dating Pangulo. Yun ang natatandaan kong nabanggit dyan sa Quadcom hearing. And during that time po, ang mayor po si VP Sara. Yes, so I think, yes, she was the mayor when the former President Rodrigo Duterte became president. Ang pumalit sa kanya ay si now Vice President Sara Duterte bilang mayor sa Davao City. Yun lang, sir. Thank you po. Thank you. Pwede po mag... Gab, No? Ay, sige sir, go ahead muna. sorry, dadagdag ko lang, Gab, although dun sa about sa Quadcom, no, hindi ko yan din hindi ko yan nasubaybayan. Although, just to be clear, yung dun sa mga naging pahayag ni Mr. Las Cañas, no, naging relevant dun sa usapin ng grave threats. Tulad ng binasa, no, ni NBI Director Matibag dun sa kanyang salaysay, no, bilang testigo, ang sinabi niya dyan na nakita niyang relevant is based dun sa statement ni Mr. Las Cañas, merong pag-uutos na ginawa ang Vice Presidente sa kanya mismo na sinasabi yung mga target nila, mas magandang kidnapin na lang, no, para hindi na makita yung mga katawan at ilibing daw dun sa quarry. But again, just to be fair, sabi nga ng presiding officer dito, yung statement na yon ni Mr. Las Cañas, it should just be taken as part of the testimony of NBI Director Matibag in the context of explaining ano yung mga tinignan nila na iba-ibang ebidensya, leads, in reaching that conclusion na meron talagang seryosong plan, no, against the life of the President. But it should not be taken as a truth of that statement. Thank you, sir. Right, meron pa Pwede bang... pa po, ano? Ayan, Marian, go ahead. Follow up lang po dun sa SWS question ni Ate Tina kanina, yung regarding dun sa 70% po na VP Sara must address po yung impeachment charges against her. Actually, sir, kung hihimayin po natin, tumaas po sa halos lahat po, no? Yung, for example, from March 2026 to June 2026, Visayas po umangat, nag-plus 58, Balance Luzon plus 56, Metro Manila doon medyo nabawasan. Pero yung Mindanao, what's notable po is that yung Mindanao po from March, nadagdaga ng 5 points. So from plus 37, naging plus 42 na siya. Baluarte po, kilalang baluarte ng mga Duterte ang Mindanao. So what does this say po? So you want me to answer? Yes, I Marian? understand you already said kanina na Okay. hindi lang porket popular ka, hindi ka na pwedeng manag. Pero noting na mismong baluarte ng mga Duterte po, tumaas po yung perception or yung kagustuhan na i-address po ng BICE yung impeachment charges against her, even sa Mindanao. Okay, number one, popularity does not mean immunity from accountability.
No, may pananagutan kung ikaw may nagawang paglabag sa ating mga batas bilang isang opisyal ng gobyerno, merong kaakibat ito na accountability, no, o pananagutan. So kahit na ikaw ang pinakasikat, hindi yan ticket o lisensya para gumawa ka ng mga bagay na labag sa ating saligang batas at labag sa ating mga batas. So if Mindanao, no, proves to be still, kumbaga, majority is in support of the Vice President ngayon sa period ng impeachment trial na ito, hindi ibig sabihin na nag-agree ang taga Mindanao na gumawa ng mali ang ating Vice Presidente. That only perhaps tells us na yung kanyang popularity sa Mindanao, kasi bilang isang taga Mindanao, ay nandyan na sa likod, no, ng mga Mindanawan, nasa likod ni VP Sara ang mga Mindanawan, no? Pero hindi ibig sabihin na ayaw ng Mindanawan ng accountability. Kaya nga lumabas dun sa survey na 70% of our Filipino people wanted still the Vice President to answer these allegations na nakasaad doon sa ating articles of impeachment. Ulitin ko, no, yung popularity is not a ticket nor an immunity from accountability, at ito yung pagkakataon na matagal nang inihintay ng taong bayan na dapat madinig ang sagot ng ating pangalawang Pangulo. Thank you, sir. About Attorney J, what can you Yeah. say about even Mindanawans na kilalang baluarte ng mga Duterte? Ay tumataas po yung perception. Ito nakakatuwa ho ito dahil ibig sabihin mas nagiging mapanuri, ano, ang ating mga kababayan, at again parang this reflects or mirrors our position from the start, no, na habang mas mataas ang tiwala, mas mataas ang responsibilidad at mas mataas ang pananagutan, ano ho. So nakakagalak ho yan, no, to see na hindi tayo, mga kababayan natin, it's not a blind loyalty. Nandyan yung suporta, pero at the end of the day, mahalaga na naghihingi pa rin sila, no, ng katotohanan, naghihingi pa rin sila ng kasagutan sa mga importanteng allegations na nandito ho sa impeachment, no. So ay inaasahan natin na dahil dito patuloy ho nilang subaybayan itong impeachment proceedings para mapanood ho nila kung talaga bang may isasagot ba ang Vice Presidente, no, dito sa mga importanteng at mahalagang akusasyon sa kanya dito sa impeachment proceedings. Thank you, sir. Can we... idagdag ko lang din, Maria, no, the people may continue to support the Vice President, no, kasi lumalabas nga naman yan sa survey. Pero gusto rin ng mas maraming Pilipino na for her to answer all these charges. So magkaibang bagay yun, yung popularity at saka yung accountability demand ng taong bayan. Para sa akin, no, una nga, hindi nga ito popularity contest. Dahil ang mahalaga rito na gustong makita at madinig ng ating mga kababayan ay yung kanyang sagot dito sa allegations na ito. Your message to the VP, lalo na po patuloy yung clamor for her to answer all these allegations. Yes, I think no less than the survey results will tell the Vice President that it is now the time for her to answer all these allegations. So hindi ho biro, 70%, mataas po yan. Mas mataas pa nga yan dun sa popularity survey results ni VP. So dapat para magkaroon ng linaw, no? Kasi this can if they can rebut yung or debunk yung nilatag na ebidensya ng prosecution at naniwala ang taong bayan sa kanilang ebidensyang inilatag din sa depensa para pasinungalingan yung sinabi ng prosecution, this will work in her favor, di ba? So ito yung time, ito yung hinihintay ng taong bayan. Kaya kailangan talagang galingan ng defense panel yan. Thank you po. Maraming salamat, sirs. All right.
Mayroon pa ba tayong nais magpayag ng kanilang katanungan? Siguro kung wala na, bigyan muna natin ng pagkakataon ng ating mga guests na makiwan ng parting words para sa ating mga kababayan. Sige, ako muna. So again, no, ulitin ko lang that popularity is not immunity from accountability. Ang ibig pong sabihin niyan na hindi porket ikaw ang sikat o ikaw ang pinaka-popular sa lahat po ng opisyal sa ating gobyerno, meron ka ng lisensya na lumabag sa ating mga batas o gumawa ng mga bagay na labag sa ating saligang batas. So this only means that the higher the office, no, mas mataas yung standards of responsibility and standards of accountability. So kasi binigyan ka ng tiwala ng taong bayan eh. At ang kanilang expectation ay you will not betray o hindi mo tatalikuran o tatraydurin, no, yung tiwalang ibinigay sa iyo ng ating mga kababayan. So subaybayan natin itong paglilitis nito, although sometimes alam ko ang pakiramdam ng ating mga kababayan ay medyo nalilito, no, kasi nga there are times na technical masyado ang napapag-usapan, pero ang mahalaga dapat madinig natin, makita natin yung ebidensyang inilalatag, no, sa bawat panig, no, at tayo ay bumuo ng ating sariling konklusyon kagaya ng gagawin ng ating mga senator judges sa panahon na sila ay mag-render na ng kanilang decision based on the evidence and based on the facts presented before the impeachment court. So yun lang, at syempre abangan natin palagi ito at ipagdasal natin ang ating bayan. Din ho, maiksi lang ho, no, tulad ho ng laging hinihiling at pinapakiusap natin sa ating mga kababayan na patuloy ho sana nating, no, subaybayan ng mabuti ang mga paglilitis na gagawin natin dito. At lalo't lalo na nakita naman natin, no, na ang opinion ng ating mga kababayan, gusto nilang magtuloy-tuloy itong proseso na to. Gusto nilang makita na sagutin ng Vice Presidente ang mga halagang paratang sa kanya dito sa impeachment proceedings na ito. So, suriin ho natin mabuti ang ebidensya na ilalatag ng magkabilang panig para hindi tayo maligaw sa mga napakaraming misinformation and disinformation campaigns ho dyan. Alright, on that note, unahin ko po, nais ko munang magpasalamat kay dating Congressman Ace Barbers na sa kabila ng congratulations pala, isang mahalaga okasyon sa kanilang pamilya ay pinagbigyan tayo sa pagkakataong ito. Congratulations po. At salamat din kay Attorney Jay Tolosa na laging nakahandang sumagot sa ating mga katanungan. Ganun din po sa ating mga kaibigan sa media na umalan man o umaraw ay laging nakahanda sa paghahatid ng mahalagang balita sa ating mga kababayan. Muli, magandang umaga, magandang araw, mag-ingat po tayong lahat. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Salamat din ho. Thank you, thank you. Jay. Congratulations po, sir. Thank you. Sir. Bye, guys.